Pinagtulungan akong patayin ng asawa ko sa El Nido para sa aking mana. Habang nagpapakasasa sila sa aking yaman, bumabangon ako mula sa dalampasigan para bawiin ang lahat. Basura ka lang, sabi niya bago ako itinulak. Pero nagbabalik ako bilang reynang wawasak sa inyo. Ngayong hawak ko na ang katotohanan, handa na ba kayong luhuran ang multong binalasubas ninyo bago ko kayo ibaon sa impyerno? Ano man ang mangyari, tandaan mong mahal kita. Ang mga salitang yon ay ibinulong ni Lorenzo sa kanyang tainga, kasabay ng malamig na haplos ng hangin mula sa dagat ng El Nido. Ang boses niya ay malambing, puno ng pangako, ngunit sa hindi malamang dahilan, isang kaba ang biglang gumapang sa dibdib ni Eliana. Para iyong isang babala na nakakubli sa matamis na salita. Napatingin siya sa asawa. Sa ilalim ng dapit hapon, ang gwapong mukha ni Lorenzo Valdez ay tila isang obra maestra. Ang lalaking pinangarap niya, ang lalaking nagbigay sa kanya ng apelyidong Valdez, ang nag-iisang tagapagmana ng isang imperyong itinayo sa yaman at kapangyarihan. Ngunit sa mga mata nito, may isang aninong hindi niya mabasa. Ilang oras lang ang nakalipas, nasa loob pa sila ng kanilang mansyon sa Forbes Park, abala sa pag-iimpake para sa biglaang biyahe na ito. Isang sorpresa mula kay Mama, sabi ni Lorenzo kanina, habang iniaabot sa kanya ang isang maliit na kahon. She wants us to have a second honeymoon para makabawi daw sa lahat ng abalang buwan sa kumpanya. Sa loob ng kahon ay isang seda na bestida, kulay ng perlas, na tila hinabi mula sa sinag ng buwan. Napaluha si Eliana sa tuwa sa loob ng 2 taon nilang pagsasama. Ito ang unang pagkakataon na nakatanggap siya ng isang regalo mula kay Doña Corazon Valdez. Ang matriarka ng pamilya, isang babaeng kasing tigas at kasing kinang ng diamante, ay hindi kailanman naging madaling pakisamahan. Para kay Eliana na lumaking ulila sa ina, ang pagtanggap ng Donya ay isang bagay na pinakahahangad niya. Hinapit siya ni Lorenzo mula sa likod. Ipinatong ang baba nito sa kanyang balikat habang tinitingnan nila ang kanilang refleksyon sa salamin. Bagay na bagay sa'yo, mahal ko. You are the most beautiful Mrs. Valdez. Sa yakap na yon, sa amoy ng pamilyar na pabango ni Lorenzo, nawala lahat ng kanyang alinlangan. Ito ang buhay niya. Ito ang pangarap na natupad. Naalala niya ang araw ng kanilang kasal, isang seremonyang tila kinuha mula sa pahina ng isang fairy tale book. Ang mga bulaklak, ang marangyang reception, ang mga pangako nila sa isa't isa sa harap ng dambana. Ipinangako niyang mamahalin at pagtitiwalaan si Lorenzo habang buhay, at iyon ang ginawa niya. Bago sila umalis, nagkaroon sila ng isang mabilis na video call kay Doña Corazon. Lumitaw sa screen ang perpektong mukha ng kanyang biyenan, walang bahid ng kahit anong emosyon. Eliana, Lorenzo, I hope you like my gift. El Nido is beautiful this time of year, sabi nito. Ang mga labi ay nakangiti, ngunit ang mga mata ay nanatiling malamig. Kalkulado. Mag-enjoy kayo. Kayong dalawa. Salamat po, Mama. Sobrang na-appreciate ko po ito. Magalang na sagot ni Eliana. Of course, Hija. You deserve it. You've been a good wife to my son, sabi ng Donya bago magalang na magpaalam. Pagkatapos ng tawag, dumating si Karina Reyes, ang kanyang matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo. Si Karina ang kanyang naging kapatid at karamay sa lahat ng bagay. OMG friend, El Nido? How romantic! Tili nito sabay yakap sa kanya. Ang bait talaga sa'yo ni Tita Corazon. I'm so happy for you. Tumingin si Karina sa paligid ng kanilang walk-in closet sa mga mamahaling gamit na nakapaligid sa kanila. You have everything, Eliana. Isang mapagmahal na asawa, isang pamilyang mayaman. Ano pa bang mahihiling mo? Ngumiti lang si Eliana. Ikaw talaga. Ang mahalaga. Masaya kami ni Lorenzo. Oo naman, sagot ni Karina.
habang hinahaplos ang seda ng bestidang bigay ng Donya. By the way, friend, kumusta na pala yung mga stocks na minana mo kay Tito? Nako, you should be careful with those. Malaki ang halaga niyan, di ba? Dapat laging nakabantay. Ang tanong ay tila inosente, isang paalala mula sa isang nag-aalalang kaibigan. Ngunit sa pagbabalik-tanaw ni Eliana ngayon, habang nakatayo sa dalampasigan ng Palawan, ang tanong na yon ay may kakaibang bigat. Muli niyang pinakatitigan ang asawa. Hinawakan ni Lorenzo ang kanyang kamay. Ang palad nito ay malamig at bahagyang nanginginig. Halika na, sabi ni Lorenzo. Pilit nang ngumiti. May inihanda silang private dinner para sa atin sa may tabing dagat. Habang naglalakad sila, hindi maalis sa isip ni Eliana ang mga salitang iyon. Isang bulong na dapat sana'y nagbigay sa kanya ng kapanatagan, pero sa halip ay nagtanim ng binhi ng takot sa kanyang puso. Ano man ang mangyari, tandaan mong mahal kita. Bakit ito tunog tulad ng isang paalam? Ang hapunan sa tabing dagat ay perpekto, masyadong perpekto. May mga sulo na nakapalibot sa kanilang mesa. Ang apoy nito'y sumasayaw sa ihip ng hangin. Ang alon ay marahang humahalik sa dalampasigan at ang buwan ay tila isang pilak na disko sa madilim na kalangitan. Ito ang eksenang laging laman ng mga postcard, ang pangarap na bakasyon ng kahit sinong magkasintahan. Ngunit para kay Eliana, ang bawat alon na humahampas ay tila bumubulong ng babalang hindi niya maintindihan. Sinubukan niyang ngumiti. Sinubukan niyang ibalik ang sarili sa sandaling iyon, sa tabi ng lalaking pinakamamahal niya. Ngunit sa tuwing magtatama ang kanilang mga mata, ang anino ng pag-aalinlangan ay bumabalik. Masarap ba ang pagkain, mahal ko? Tanong ni Lorenzo, ngunit ang kanyang mga mata ay wala sa kanya. Ito ay nasa teleponong nakapatong sa mesa, sa tabi ng kanyang plato. Bawat ilang minuto, umiilaw ang screen nito at pasimple niya itong sinisilip. Oo, masarap, sagot ni Eliana. Pilit pinapasigla ang boses. Salamat sa sorpresang to, Lorenzo. At kay Mama, gusto lang namin na maging masaya ka, sabi ni Lorenzo. Ngumiti ito, ngunit ang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. May bigat sa kanyang mga balikat, isang tensyon na hindi na babagay sa paraisong kanilang kinaroroonan. May problema ba sa trabaho? Usisa ni Eliana. Kanina ka patingin ng tingin sa phone mo. Umiling si Lorenzo at mabilis na itinago ang telepono sa kanyang bulsa. Wala, mahal. Huwag mo akong intindihin. May inaasahan lang akong email mula sa isang international investor. Alam mo na, kahit nasa bakasyon, kailangang magtrabaho. Pamilyar ang dahilan na yon. Sa nagdaang mga buwan, palagi itong bukambibig ni Lorenzo. Ang kumpanya, ang mga investor, ang pagod. At si Eliana, bilang isang maunawaing asawa, ay palaging tinatanggap ang lahat ng iyon. Ngunit ngayong gabi, iba ang pakiramdam. Ang mga dahilan ay tila manipis na tela na pilit ipinantatakip sa isang malaking lihim. CR lang ako, paalam ni Lorenzo pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan. Tumayo ito at hinalikan siya sa noo. Babalik ako kaagad. Pinanood niya itong maglakad palayo, patungo sa direksyon ng kanilang private bungalow. Lumipas ang 10 minuto, 15, 20. Hindi pa rin bumabalik si Lorenzo. Ang pagkain sa kanilang mga plato ay nagsisimula na ng lamigin, kasabay ng paglamig ng pag-asa sa kanyang puso. Isang pakiramdam ng pagkabalisa ang nagtulak sa kanya na tumayo. Marahil ay masama lang ang pakiramdam nito. Marahil ay kailangan siya nito. Dahan-dahan siyang naglakad sa buhanginan, sumusunod sa mga yapak na iniwan ni Lorenzo. Ang kanilang bungalow ay isa sa mga pinakadulo, nakahiwalay sa iba para sa mas matinding privacy. Habang papalapit siya, natanaw niya ang isang malamlam na ilaw mula sa balkonaheng nakatago sa likod ng mga mayayabong na halaman.
Hindi iyon ang kanilang silid. At doon, narinig niya ang boses ni Lorenzo. Hindi ito ang boses ng isang taong kausap ang isang investor. Ito ay pamilyar, malambing, ngunit may halong pagmamadali at pag-aalala. Dahan-dahan siyang lumapit, nagtago sa likod ng isang malaking halamang palmera na nagbigay sa kanya ng perpektong kublihan. Mula doon, tanaw niya ang anino ni Lorenzo sa balkonahe. Pabalik-balik itong naglalakad habang may kausap sa telepono. Hindi, hindi niya nahahalata. Akala niya, ito ay isang normal na bakasyon. Sabi ni Lorenzo sa mahinang boses, "Huwag kang mag-alala." Nanlamig ang buong katawan ni Eliana. Sino ang kausap niya? Oo, nasisiguro ko. Isang aksidente. Walang sino man ang mag-iisip na sinadya ito. Malayo sa kabihasnan ang lugar na to. Perfect. Aksidente? Anong aksidente? Ang puso ni Eliana ay nagsimulang dumagundong. Napakalakas na tila maririnig mula sa kanyang kinatatayuan. Malapit na. Konting tiis na lang. Mapapasa atin din ang lahat. Pagpapatuloy ni Lorenzo. Ang bawat salita ay tila isang punyal na sumasaksak sa kanyang dibdib. Lahat ng pinaghirapan ng tatay niya. Lahat ng para sa atin. Para sa kanila. Sino? At pagkatapos, narinig niya ang isang boses mula sa kabilang linya. Mahina, ngunit hindi maikakaila. Isang boses na kilalang kilala niya. Ang boses ng kanyang matalik na kaibigan. Ang boses ni Karina. Siguraduhin mong walang magiging sablay, Lorenzo. Sabi ng boses ni Karina, puno ng pag-aalala at kasabikan. Para sa atin. Para sa magiging anak natin. Anak natin? Sa dalawang salitang iyon, ang buong mundo ni Eliana ay gumuho. Ang paraisong kanyang kinatatayuan ay biglang naging isang naglalagablab na impyerno. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang asawa niya at ang best friend niya, may anak sila. Ang buong pagsasama nila, ang pag-ibig na inakala niyang totoo. Lahat-lahat ay isang kasinungalingan, isang hikbi ang nagtangkang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang tumakbo. Sa kanyang pagmamadaling tumalikod, hindi niya napansin ang isang tuyong sanga sa buhanginan. Natapakan niya ito. Crack! Ang tunog, kahit mahina, ay tila isang putok ng baril sa katahimikan ng gabi. Sa balkonahe, ang boses ni Lorenzo ay biglang natigil. Takbo. Iyon lang ang tanging salitang umalingaw-ngaw sa isipan ni Eliana. Hindi na niya nilingon pa ang balkonahe. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang makalayo. Kailangan niyang takasan ang anino ni Lorenzo, ang anino ng lalaking minahal niya, na ngayon ay isa ng halimaw sa kanyang paningin. Ang kanyang mga paa, na kanina lang ay marahang naglalakad sa malambot na buhanginan, ay ngayoy buong bilis na tumatakbo papasok sa kadiliman ng gubat na nakapalibot sa resort. Ang seda na bestida na simbolo ng kasinungalingan ay sumasabit sa mga sanga at matinik na halaman. Lumilikha ng maliliit na punit. Ang bawat gasgas sa kanyang balat ay tila walang sakit kumpara sa sugat na nilikha ng katotohanan sa kanyang puso. Eliana, mahal ko, sandali. Ang boses ni Lorenzo, malapit na. Napakabilis niya. Lalo pang binilisan ni Eliana ang takbo. Ang kanyang paghinga ay putol-putol at naghahabol. Ang dibdib niya ay tila sasabog. Ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Nilalabo ang kanyang paningin sa dilim. Naririnig niya ang mga yabag sa likuran niya. Hindi lang isa, dalawa, tatlo. May kasama siya. Eliana, saan ka pupunta? Nag-aalala ko sa'yo. Patuloy na sigaw ni Lorenzo. Ang boses na yon, na dating nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngayon ay nagdudulot ng purong takot. Isang pag-aalalang puno ng pagkukunwari. Isang laro. At siya ang laruan na malapit ng sirain. Nadapa siya. Sumubsob ang kanyang mukha
sa mamasa-masang lupa. Agad siyang bumangon. Hindi ininda ang sakit sa kanyang mga tuhod. Sa kanyang paglingon, nakita niya ang mga anino. Si Lorenzo at dalawang lalaking nakasuot ng uniforme ng resort. Ngunit ang mga mukha ng mga ito ay walang emosyon. Ang kanilang mga mata ay malamig. Hindi sila mga tauhan ng resort na tutulong. Sila ay mga kasabwat. Ang katotohanan yon ang nagbigay sa kanya ng panibagong lakas. Isang lakas na nagmula sa desperasyon. Itinuloy niya ang pagtakbo, walang direksyon, basta palayo sa kanila. Ang gubat ay tila walang katapusan. Ang mga puno ay tila mga higanting rehas na kumukulong sa kanya sa paraisong ito na isa palang bitag. Hanggang sa bigla, naubusan siya ng tatakbuhan. Ang dulo ng gubat ay isang bangin. Sa ibaba, ang dagat ay marahas na humahagupit sa matatalas na bato. Ang alon ay umaatungal, tila isang halimaw na naghihintay sa kanyang pagbagsak. Wala na siyang mapupuntahan. Dahan-dahan siyang lumingon. Doon, sa liwanag ng buwan na sumisilip sa mga dahon, nakatayo si Lorenzo. Ang pagkabalisa sa kanyang muka ay unti-unting napalitan. Ang kunot sa noo ay nawala. Ang mga labi na kanina lang ay tumatawag sa kanyang pangalan ay naging isang tuwid at malamig na linya. Ang pag-aalala sa kanyang mga mata ay naglaho at ang lumitaw ay isang bagay na mas masahol pa sa galit. Kawalan ng pakialam. Tila siya ay isang bagay na kailangan lang alisin sa daan. Bakit, Lorenzo? Hikbi ni Eliana. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at sakit. Bakit? Lumapit si Lorenzo. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal at sinasadya. Ang dalawang lalaki ay nanatili sa kanyang likuran, tila mga asong naghihintay ng utos mula sa kanilang amo. Dahil kailangan, Eliana? Simpleng sagot niya. Ang boses ay walang kabuhay-buhay. Masyado kang nagtitiwala. Masyado kang mabait. Sa mundong ito, ang mga tulad mo ay hindi nabubuhay ng matagal. Ang pera lang ba ng pamilya ko ang habol nyo? Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Lorenzo. Oo, ang pera. Pero higit pa roon, ito ay tungkol sa kapangyarihan, sa pagpapanatili ng pangalan ng mga Valdez. Isang bagay na hindi mo kailanman maiintindihan. Itinuro niya ang isang maliit na kayak na nakatali malapit sa gilid ng bangin sa isang maliit na daungan na gawa sa bato. Huwag kang mag-alala. Magiging mabilis lang ito. Isang malungkot na aksidente. Magkasintahan, nagkayaking sa gabi. Isang alon ang tumama. Nakaligtas ang lalaki, pero ang babae, sa kasamaang palad, nalunod. Hayop ka! Sigaw ni Eliana. Ngunit ang kanyang boses ay kinain ng ugong ng dagat. Tapusin na natin to, sabi ni Lorenzo sa mga kasama. Hinawakan siya ng dalawang lalaki. Nagpumigla si Eliana. Ginamit ang lahat ng natitirang lakas. Ngunit sila ay masyadong malakas. Kinaladkad siya papunta sa kayak. Pakawalan niyo ako. Lorenzo, maawa ka. Pagmamakaawa niya, itinulak siya ni Lorenzo papasok sa kayak. Ang mukha niya ay ilang pulgada na lang mula sa kanya. Naawa ako sa'yo nung una palang kitang makilala, Eliana. Bulong nito, ang hininga ay amoy alak at kasinungalingan. Paalam. Itinulak niya ang kayak palayo sa pampang. Siya ay mag-isa, palutang-lutang sa madilim at magulong dagat. Sinubukan niyang sumagwan gamit ang kanyang mga kamay, ngunit bago pa man siya makalayo, isang malakas na puwersa ang tumama sa gilid ng kayak. Tumagilid ito, mabilis. Ang huli niyang narinig ay ang malakas na paghampas ng tubig. Bumagsak siya sa nagyayelong dagat. Ang alat ng tubig ay humapdi sa kanyang mga mata. Ang bigat ng kanyang basang bestida ay humihila sa kanya pababa. Nagpupumiglas siya. Sinubukang lumangoy paakyat, ngunit ang gulat at pagod ay unti-unti nang umuubos sa kanyang lakas. Sa huling pagkakataon, tumingala siya.
Mula sa ilalim ng tubig, nakita niya ang malabong hugis ni Lorenzo nakatayo sa gilid ng bangin. Nakatingin lang ito sa kanya, hindi gumagalaw. Pagkatapos, dahan-dahan itong tumalikod at naglakad paalis, iniiwan siyang mamatay. Habang ang hangin ay tuluyang nauubos sa kanyang mga baga at ang kadiliman ay nagsisimulang lamunin ang kanyang paningin, isang huling pagtangis ang namutawi sa kanyang puso. Bakit? At sa sandaling iyon, nang malapit na siyang sumuko sa kamatayan, isang kamay ang humawak sa kanyang braso, isang kamay na malakas at matatag, at buong puwersa siyang hinila pataas, palayo sa madilim na kalaliman. Ang unang pumasok sa kamalayan ni Eliana ay ang magaspang na tekstura ng isang lumang kumot na nakabalot sa kanya at ang matapang na amoy ng isda at diesel. Mubo siya at isang maalat na likido ang lumabas mula sa kanyang lalamunan kasabay ng paghapdi ng kanyang dibdib. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Sa halip na ang madilim na kalaliman ng dagat, ang nakita niya ay ang kisame ng isang maliit na bangkang demotor, gawa sa kahoy na kinupas na ng araw at alat. Dahan-dahan siyang umupo, nanginginig pa rin sa lamig at sa takot na bumabalot sa kanyang kaluluwa. Dahan-dahan lang, Ineng, sabi ng isang magaspang ngunit mahinahong boses. Sa dulo ng bangka, nakaupo ang isang matandang lalaki. Ang kanyang muka ay kulubot, sinunog ng araw, ngunit ang kanyang mga mata ay malumanay at puno ng awa. Siya ang may-ari ng kamay na humila sa kanya mula sa kamatayan. Sa sino po kayo? Hirap na tanong ni Eliana. Ang kanyang boses ay paos. Isang mangingisda lang, Ineng. Mang Berto ang pangalan ko. Sagot nito. Nakita kitang palutang-lutang malapit sa mga bato. Akala ko'y wala ka ng buhay. Mabuti na lang at naabutan kita. Ang mga alaala ay bumalik na parang isang malaking alon. Ang pag-uusap, ang pagtakbo, ang malamig na mga mata ni Lorenzo, ang pagtulak sa kanya sa bangin. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa kanya, isang tunog ng purong sakit at pagtataksil. Yumuko siya at niyakap ang sarili. Ang kanyang katawan ay nanginginig, hindi na dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng katotohanan. Salamat po. Salamat po sa pagligtas niyo sa akin, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Tumango lang si Mang Berto. Hindi ito nagtanong kung ano ang nangyari. Tila sanay na ang kanyang mga mata na makakita ng mga taong sinubok ng tadhana. Mayroon ka bang gustong tawagan? May telepono ako dito, luma ang nga lang. Tumigil sa pag-iyak si Eliana. Tawagan? Sino? Ang kanyang asawa? Ang kanyang matalik na kaibigan? Ang kanyang biyenan? Sila ang mga taong gusto siyang patayin. Wala siyang pamilya, wala siyang kaibigan. Nag-iisa siya. Pero may isa. Isang tao na pinagkakatiwalaan ng kanyang ama. Isang taong itinuring siyang parang sariling anak. Meron po. Mabilis niyang sagot. May isa po akong tatawagan. Ibinigay sa kanya ni Mang Berto ang isang lumang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinitipan niya ang numero na matagal na niyang kinalimutan, ngunit nakaukit pa rin pala sa kanyang isipan. Pagkatapos ng ilang ring, isang pamilyar at kagalang-galang na boses ang sumagot. Solis Law Office. Tito, Ricardo? Natahimik ang kabilang linya. Eliana? Ikaw ba yan, Hija? Anong nangyari? Bakit ganyan ang boses mo? Sa narinig na pag-aalala sa boses ni Attorney Ricardo Solis, muling bumuhos ang kanyang mga luha. Tito, tulungan. Niyo po ako, hirap niyang sabi. Si Lorenzo, sinubukan niya akong patayin. Isang matalas na paghinga ang narinig niya mula sa kabilang linya. Pagkatapos, ang boses ni Attorney Solis ay nagbago. Naging kalmado, kontrolado, at puno ng awtoridad. Nasaan ka, Eliana? Huwag kang magbigay ng detalye. Sabihin mo lang sa akin kung nasaan ka. Pupuntahan kita.
Ibinigay niya ang pangalan ng El Nido at ang deskripsyon ni Mang Berto sa maliit na baryo ng mga mangingisda kung saan sila patungo. "Makinig ka, Eliana," mariing sabi ni Attorney Solis. "Huwag kang makikipag-usap kahit kanino. Huwag kang magtitiwala kahit kanino, maliban sa nagligtas sa'yo. Darating ako sa lalong madaling panahon. Magpakatatag ka, Hija." Pagkatapos ng tawag, dinala siya ni Mang Berto sa kanilang maliit na kubo sa dalampasigan. Ang asawa nitong si Aling Nita ay inalagaan siya. Binigyan siya ng tuyong damit at mainit na sabaw. Sa kanilang simpleng tahanan, nakahanap si Eliana ng panandaliang kanlungan. Kinabukasan, dumating si Attorney Solis. Ang kanyang dating maayos na buhok ay bahagyang magulo at ang kanyang mukha ay seryoso. Nang makita niya si Eliana, ang tanging nagawa niya ay yakapin ito ng mahigpit. Sa yakap na yon, naramdaman ni Eliana ang kaligtasang matagal nang nawala sa kanya. Dinala siya ni Attorney Solis sa isang maliit na paupahang bahay sa Puerto Princesa. Malayo sa karangyaan ngunit ligtas. Doon, inilahad ni Eliana ang lahat. Ang regalo, ang pag-uusap, ang pagtakas, ang pagtataksil. Nakinig si Attorney Solis ng walang putol. Ang kanyang mukha ay unti-unting nagiging mas matigas sa bawat salitang binitawan ni Eliana. Nang matapos siya, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng abogado. "Ang iyong ama, hindi niya kailanman lubusang pinagkatiwalaan ng mga Valdez," sabi ni Attorney Solis. "Kaya bago siya pumanaw, gumawa siya ng isang secret trust fund para sa'yo. Isang account na hindi nila alam na ako lang ang may access. May sapat kang pondo para magsimula muli, malayo sa kanila." Pagkatapos ay binuksan ni Attorney Solis ang kanyang laptop. Sa screen, isang breaking news report ang lumabas. "Tragic accident in Palawan. Heiress Eliana Cruz Valdez, presumed dead." Nakatitig si Eliana sa screen. Nandoon ang larawan niya noong araw ng kanyang kasal, masaya at puno ng pag-asa. Sa tabi nito ay isang video clip ni Lorenzo, umiiyak sa harap ng mga reporter, gumanap bilang isang nagdadalamhating asawa. "Hindi ko siya mapapatawad," sabi ni Lorenzo sa kamera. Ang kanyang boses ay basag. "Napakabuti niyang asawa. Hindi ko alam kung paano ako magpapatuloy kung wala siya." Isang malamig na galit ang gumapang sa puso ni Eliana. Pinapatay ang lahat ng natitirang sakit at pinalitan ito ng isang bagay na mas matigas. Determinasyon. "Patay na ako sa kanila, Tito," sabi ni Eliana. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit puno ng bigat. "Kung ganoon, gamitin natin yan." Tumingin sa kanya si Attorney Solis at sa unang pagkakataon, nakita niya sa mga mata ng dalaga hindi ang takot, kundi ang apoy. Tumango ito, isang maliit, ngunit tiyak na pag-aproba. Kumuha ito ng isang makapal na folder mula sa kanyang briefcase at ipinatong sa mesa sa harap ni Eliana. "Kung ganyan ang desisyon mo, kailangan mong malaman ang lahat," sabi ng abogado. "Kailangan mong malaman kung bakit nila ito ginagawa sa'yo. Ito ang dahilan kung bakit kanila gustong patahimikin," sabi ni Attorney Solis. Ang kanyang boses ay seryoso. At hindi lang ito tungkol sa pera. Ang liwanag ng mga flash ng kamera ay nakakabulag. Ang ingay ng mga tanong mula sa mga reporter ay nakakabingi. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhan sa press conference na yun, ang tanging nakikita ni Lorenzo ay ang mukha ni Eliana. Hindi ang nakangiting mukha sa kanilang wedding portrait na nakadisplay sa entablado, kundi ang mukha nito sa huling sandali. Puno ng takot, pagtataka, at sakit. Bago ito nilamon ng madilim na tubig ng Palawan. "Mr. Valdez, anong huli niyong pinag-usapan? May ideya ba kayo kung bakit ito nangyari? Anong mensahe niyo para sa pamilya Cruz?" Pinunasan niya ang isang pekeng luha mula sa kanyang mata. Isang galaw na ilang beses niyang pinaraktis sa harap ng salamin. Huminga siya ng malalim, hinayaan ang kanyang mga balikat na manginig, at lumapit sa mikropono.
Ang aking asawa, si Eliana. Siya ang ilaw ng aming tahanan. Simula niya, ang kanyang boses ay sinadyang gawing basag at puno ng pighati. Napakabuti niyang tao, isang mapagmahal na asawa. Ang tanging hiling ko lang ngayon ay ang mabigyan ng privacy ang aming pamilya sa panahong ito ng aming pagluluksa. Hindi ko, hindi ko alam kung paano ako magpapatuloy. Pagkatapos ng mga salitang yon, tila sininyasan, bumagsak siya ng bahagya na parabang nawalan ng lakas. Agad siyang inalalayan ng dalawang staff ng Valdez Corp palayo sa entablado, palayo sa mga matang mapanuri, pabalik sa kaligtasan ng kanyang tinted na sasakyan. Ngunit ang kaligtasan ay isang iluwaryo. Pagdating sa mansyon sa Forbes Park, ang katahimikan ay mas nakakabingi kaysa sa sigawan ng mga reporter. Ang bawat sulok ng malaking bahay ay sumisigaw ng alaala ni Eliana. Ang mga paborito niyang bulaklak sa florera, ang libro na hindi niya natapos basahin sa coffee table, ang mahinhing amoy ng kanyang pabango na tila nakakapit pa rin sa hangin. Ang lahat ng ito ay tila mga multong nagpapahirap sa kanyang konsensya. Hindi siya sa kanilang silid-tulugan dumiretso. Dumiretso siya sa opisina ng kanyang ina. Naabutan niya si Doña Corazon Valdez na kalmadong nakaupo sa likod ng kanyang mamahaling mesa. Hindi umiiyak, hindi nagluluksa. Sa halip, abala ito sa pagpirma sa mga dokumento, ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol. "Magaling ang pag-arte mo kanina," sabi nito nang hindi man lang nag-aangat ng tingin. Paniniwalaan nila iyon. Nawala ang maskara ni Lorenzo. Ang pighati ay napalitan ng inis at pagod. "Mama, hindi ko na yata kaya to. Nakikita ko siya kahit saan." Sa wakas ay tumingin sa kanya si Doña Corazon. Ang mga mata nito'y malamig at walang anumang awa. "Huwag kang umarte na parang duwag, Lorenzo. Ginawa natin ang kailangan nating gawin. Ngayon, kailangan nating tapusin ang laban." Ipinatong nito sa mesa ang isang folder. "Ito ang mga papeles. Kailangan mong pirmahan para formal na mailipat ang lahat ng ari-arian ni Eliana sa pangalan mo bilang nag-iisang tagapagmana." Habang sariwa pa ang balita, habang lahat ay nakikisimpatya, kailangan na nating kumilos. Tinitigan ni Lorenzo ang mga dokumento. Ang pangalan ni Eliana ay nakasulat sa bawat pahina. Isang paalala ng kanyang krimen. Hindi ba pwedeng maghintay man lang hanggang matapos ang libing? "Walang ililibing, Lorenzo, dahil walang katawan," mariing sagot ng Donya. "At ang sentimentalismo mo ang magpapabagsak sa atin. Ang imperyong ito ay mas mahalaga kaysa sa nararamdaman mo. Pirmahan mo na yan." Walang nagawa si Lorenzo kundi sumunod. Habang tinatapos niya ang huling pirma, bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Karina. Ang kanyang mga maleta ay dala-dala ng isang katulong. Ang kanyang tiyan ay bahagya ng umuumbok sa ilalim ng kanyang bestida. "Kumusta, mahal?" sabi nito kay Lorenzo. Sabay halik sa kanyang pisngi na tila sila ang tunay na mag-asawa ng tahanang iyon. Tumingin ito sa paligid. "Kailangan nating palitan ang mga kurtinang to. Masyadong madilim." Napatayo si Lorenzo. "Karina, anong ginagawa mo dito? Masyado pang maaga." "Hindi na maaga, Lorenzo. Ako na ang dapat naririto. Tayo na ang pamilya ngayon." Sagot ni Karina. Ang kanyang boses ay may diin. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. "At ang magiging anak natin ay kailangang lumaki sa sarili niyang tahanan." Nag-igting ang panga ni Lorenzo. Ang pagdadalamhati, kahit peke, ay napalitan ng iritasyon. Ang babaeng ito, nakasabwat niya, ay tila nasasabik na kunin ang lugar ng babaeng kapapatay lang nila. "Wala ka bang respeto?" "Respeto?" Tumawa si Karina. "Huwag na tayong maglokohan, Lorenzo. Pareho nating ginusto to. Ngayon, panindigan mo." Iniwan niya ang dalawang mag-ina sa opisina. Ang bawat hakbang niya ay nagpapakita ng pag-aari. Naiwan si Lorenzo na nakakuyom ang mga palad
Nakulong sa pagitan ng isang inang walang puso at isang kasintahang walang pasensya. Pumasok siya sa kanyang private study at isinara ng malakas ang pinto. Umupo siya sa dilim. Sinubukang pakalmahin ang sarili. Binuksan niya ang kanyang laptop, nagbabaka sakaling malibang ang isip sa mga numero at email. At doon, may isang bagong mensahe sa kanyang inbox, walang subject, at mula sa isang hindi kilalang sender. Binuksan niya ito. Ang laman ay isang larawan. Malabo, tila kinunan mula sa malayo gamit ang isang cellphone. Isang babae na nakatalikod, nakaupo sa isang coffee shop sa tabi ng bintana. Ang gupit ng buhok, ang tindig. Imposibleng si Eliana. Ngunit may isang bagay na napakapamilyar. Sa ilalim ng larawan, may isang linya ng text. Hindi lahat ng multo ay nananatili sa libingan. Nabitawan ni Lorenzo ang kanyang telepono. Ang malamig na pawis ay biglang bumalong sa kanyang noo. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Ang maskara ng pagluluksa ay tuluyang gumuho. At ang lumitaw ay ang hubad na mukha ng purong takot. Ang apartment ni Eliana sa isang high-rise condominium sa Cebu ay simple lang kumpara sa mansyon sa Forbes Park. Ngunit ito ang kanyang kuta. Mula sa bintana, tanaw niya ang abalang syudad sa ibaba. Isang mundong walang nakakakilala sa kanya. Isang mundong hindi alam na siya ay buhay. Sa loob ng isang linggo, inilibing niya ang sarili sa folder na ibinigay ni Attorney Solis. Ang laman nito ay hindi lang mga legal na dokumento ng Valdez Corp, kundi mga ebidensya ng mga kahina-hinalang transaksyon, mga utang na nakatago sa ilalim ng ibang pangalan ng kumpanya at mga proyektong depektibo. Ang Valdez Corporation, sa kabila ng marangyang imahe nito, ay isang higanteng babagsak na, isang bahay ng mga baraha na hinihintay na lang ang tamang ihip ng hangin. Gagamitin natin ang sarili nilang kasakiman laban sa kanila, sabi ni Eliana sa sarili. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa 3 monitor sa kanyang harapan. Wala na si Eliana Cruz Valdez, ang mahinhin at mapagmahal na asawa. Sa kanyang lugar, isinilang si Ana Cruz, isang pangalang simple ngunit may talim. Isang misteryosong investor na may malaking pondo salamat sa lihim na trust fund ng kanyang ama at may kaalaman sa bawat kahinaan ng kalaban. Gamit ang impormasyong hawak niya, sinimulan ni Eliana ang kanyang unang atake. Isang malaking deal ang isinasara ng Valdez Corp sa isang grupo ng mga foreign investors para sa isang malaking real estate development. Ito ang proyektong inaasahan ni Doña Corazon na magliligtas sa kanilang kumpanya mula sa pagkalugi. Mula sa Cebu, nagpakawala si Ana Cruz ng isang serye ng mga anonymous na email sa mga investor na yon. Ang email ay naglalaman ng mga detalyadong ulat tungkol sa mga depektibong materyales na ginamit ng Valdez Corp sa mga nakaraang proyekto, kumpleto sa mga litrato at testimonya mula sa mga dating empleyado na matagal nang gustong magsalita. Isang araw lang ang lumipas, bumagsak ang deal. Napangiti si Eliana habang binabasa ang balita online. Valdez Corp loses billion-peso investment deal amidst controversy. Ito ang unang patak ng lason, ang unang lamat sa kanilang imperyo. Ngunit alam niyang hindi sapat ang pag-atake sa kanilang negosyo. Kailangan niyang malaman ang lahat ng kanilang sikreto. Kailangan niyang maintindihan ang buong lawak ng kanilang pagtataksil. Tito Ricardo, sabi niya sa telepono, kailangan ko ng tulong. Kailangan kong ipa-surveillance si Karina Reyes. Sigurado ka ba dyan, Hija? Tanong ni Attorney Solis, may pag-aalala sa boses. Ang pagbabalik sa kanilang mundo, kahit mula sa malayo, ay maaaring magdulot sa iyo ng sakit. Ang sakit ay nandito na, Tito. Matigas na sagot ni Eliana. Ang kailangan ko ngayon ay katotohanan, lahat ng katotohanan. Pumayag si Attorney Solis. 1 linggo ang lumipas,
Isang private investigator ang nagsimulang magpadala ng mga ulat at litrato kay Eliana. Karamihan ay mga ordinaryong bagay. Si Karina, namimili sa mga mamahaling butik. Si Karina, kumakain sa mga social na restaurant. Si Karina, kumikilos na parang siya na ang bagong reyna ng mansyon. Hanggang isang araw, dumating ang isang email na may subject na urgent. Binuksan ito ni Eliana. Ang laman ay isang serye ng mga litrato. Si Karina, pumapasok sa isang kilalang ospital at hindi lang sa kahit anong departamento. Siya ay nasa tapat ng pinto ng isang OB-GYN clinic. Ang sumunod na litrato ang tuluyang dumurog sa anumang natitirang pag-aalinlangan sa kanyang puso. Si Karina, nakaupo sa loob ng opisina ng doktor. Nakangiti habang nakatingin sa isang maliit at malabong larawan. Isang sonogram. Para sa magiging anak natin. Ang mga salitang narinig niya sa El Nido ay bumalik. Umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Hindi lang pala ito basta pagtataksil. Hindi lang ito tungkol sa pera. Plinano nila ang lahat. Plinano nilang palitan siya. At ang papalit sa kanya ay ang kanyang matalik na kaibigan. Dala-dala ang anak ng kanyang asawa sa sinapupunan nito. Isinara niya ang kanyang laptop. Hindi siya umiyak. Ang sakit ay napakalalim na tila hindi na kayang ilabas ng mga luha. Ito ay naging isang malamig at matigas na bato sa kanyang dibdib. Isang batong nagpapatibay sa kanyang determinasyon. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Tumingin siya sa syudad sa ibaba. Sila, sa kanilang mansyon sa Maynila, ay nagdiriwang. Naghahanda para sa isang bagong buhay na itinayo sa ibabaw ng kanyang libingan. Akala nila, nanalo na sila. Hindi pa nila alam na ang multo ng nakaraan ay hindi lang basta nanonood. Ito ay naghahanda ng maningil. Habang iniisip niya ito, tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa private investigator. Update! Miss Reyes was spotted meeting with a different lawyer today. Not from the Valdez legal team. It seems she's making plans of her own. Napangisi si Eliana, isang ahas na kumakagat sa kapwa ahas. Ang kanilang perpektong plano ay may sarili palang lamat. At salamat na yon, doon siya papasok. Ang boardroom ng Valdez Corporation ay karaniwang isang lugar ng kapangyarihan at kontrol, kung saan ang bawat salita ni Doña Corazon Valdez ay batas. Ngunit sa araw na yon, ang silid ay puno ng tensyon at sigawan. Corazon, anong nangyayari? Sigaw ng isa sa mga matatandang board member, pinsan ng kanyang yumaong asawa. 2 malaking deal na ang nawala sa atin sa loob lang ng 1 buwan. Ang ating mga stock, patuloy ang pagbagsak. Anong ginagawa mo? Kalmado ang mukha ni Doña Corazon, ngunit ang mariing pagkakahawak niya sa kanyang pluma ay nagpapakita ng kanyang pilit na pinipigilang galit. Mayroon lang kumakalat na maling impormasyon tungkol sa atin. Black propaganda mula sa ating mga kakompetensya. Malalagpasan din natin ito. Hanggang kailan, Corazon? Sabat na nga isa pa. Ang mga investor nag-aalisan na. May espiya sa loob ng kumpanyang ito. May naglalabas ng ating mga sikreto. Ang salitang espiya ay tila isang bombang sumabog sa gitna ng silid. Nagkatinginan ng lahat. Ang bawat isa'y nagdududa sa katabi. Pinukpok ni Doña Corazon ang mesa. Walang espiya. Ako ang may kontrol sa kumpanyang ito. At sinisigurado ko sa inyo, aayusin ko ito. Ngunit sa kanyang pag-uwi sa mansyon ng gabing iyon, ang maskara ng kontrol ay tuluyan ng nawala. Ang kanyang imperyo na buong buhay niyang pinrotektahan ay unti-unting nagkakalamat. At hindi niya alam kung saan nagmumula ang mga pag-atake. Masyadong tumpak, masyadong personal. Naabutan niya si Lorenzo at Karina sa sala, nagtatalo na naman. Hindi ka ba nag-iisip, Karina? Ipinagbili mo ang sports car ni Eliana nang walang paalam sa akin? Galit na, sabi ni Lorenzo. Bakit? Patay na siya, di ba? Anong gagawin niya doon?
At isa pa, kailangan ko ng bagong sasakyan, isang mas ligtas para sa baby. Taas noong sagot ni Karina, hinahaplos ang kanyang tiyan. Huwag kang mag-alala, hindi ko naman ginastos lahat. Itinabi ko ang kalahati para sa future natin. Anong future? Ang kumpanya ay bumabagsak at ang iniisip mo lang ay ang paggastos ng perang hindi naman sa'yo. Hindi sa akin? Tumawa si Karina ng mapakla. May karapatan ako dito, Lorenzo, at ang anak ko. Huwag mong kakalimutan na kung hindi dahil sa akin, wala ka pa rin sa posisyon mo ngayon. Tama na. Isang malakas na sigaw mula kay Doña Corazon ang nagpatigil sa kanilang dalawa. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit habang papalapit sa kanila. Habang nag-aaway kayo dyan na parang mga aso't pusa, ang pangalan ng pamilya natin ay sinisira sa labas. Ang pinaghirapan ng ama mo, Lorenzo, ay unti-unting nawawala. Hinarap niya si Lorenzo. Ikaw, mula nang mamatay si Eliana, naging inutil ka. Palaging tulala. May tinatago ka ba sa akin? Umiling si Lorenzo. Iniiwasan ang matalim na tingin ng ina. Ang imahe ng babae sa email ay patuloy na bumabagabag sa kanya, ngunit hindi niya ito masabi. Sasabihin lang ng kanyang ina na nababaliw na siya. Pagkatapos ay hinarap ng Donya si Karina. At ikaw, akala mo ba porket dinadala mo ang apo ko ay reyna ka na dito? Isa kang ahas, Karina. Alam ko. At isang maling galaw mo lang, sisiguraduhin kong sa kangkungan ka pupulutin, kasama ng bastardo mo. Namutla si Karina. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang tunay na anyo ng babaeng gusto niyang maging biyenan. Iniwan sila ng Donya at pumasok sa kanyang opisina. Isinara ang pinto ng malakas. Naupo siya sa kanyang silya. Ang kanyang isip ay ligalig. Sino? Sino ang gumagawa nito? Ipinatawag niya ang kanyang hepe ng security. Gusto kong imbestigahan niyo ang lahat. Bawat empleyado, bawat board member, bawat transaksyon sa nakalipas na 6 na buwan. Hanapin niyo ang daga. Masusunod po, ma'am, sagot ng hepe. Pero may isa pa po kaming nakita. Sa mga bagong investor na nakikipag-ugnayan sa ating mga kakompetensya. May isang pangalan na laging lumilitaw. Isang bagong player sa merkado. Misteryoso. Walang nakakakilala. Anong pangalan? Walang pasensyang tanong ni Doña Corazon. Ang pangalan niya po ay Ana Cruz. Cruz. Ang apelyido ay tila isang dagitab na kumuryente sa kanya. Imposible. Isang pagkakataon lang. Alamin niyo ang lahat tungkol sa babaeng yan. Utos niya, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may halong panganib. Gusto kong malaman kung saan siya kumakain, kung saan siya natutulog, kung ano ang kulay ng kanyang buhok. Hanapin niyo siya. Habang iniisip niya ang pangalang yon, isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang likuran. Naalala niya ang ama ni Eliana, isang negosyanteng tuso at matalino, isang taong hindi niya kailanman napasuko. Ang estilo ng pag-atake sa kanyang kumpanya, ang paggamit ng impormasyon, ang pagiging tumpak. Ito ay pamilyar, masyadong pamilyar. Hindi kaya, bulong niya sa sarili. Imposible. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, si Doña Corazon Valdez ay nakaramdam ng isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Takot. Ang 4 na sulok ng kanyang study ay tila unti-unting lumiliit. Kinukulong si Lorenzo, kasama ang kanyang mga multo. Ang email ay hindi na nasundan, ngunit ang imahe ng babae sa litrato at ang mga salitang, hindi lahat ng multo ay nananatili sa libingan, ay nakatatak na sa kanyang isipan. Sa araw, pinipilit niyang maging ang nagluluksa at abalang tagapagmana ng Valdez Corp. Ngunit sa gabi, ang katahimikan ng mansyon ay isang kalbaryo. Ang bawat anino ay tila si Eliana. Ang bawat ihip ng hangin ay tila bumubulong ng kanyang pangalan.
Nababaliw na ba siya? O mayroon talagang naglalaro sa kanyang isipan? Ang kanyang atensyon ay unti-unti ring nabaling kay Karina, ang babaeng dati. Tila isang maamong kuting na naghahanap ng kalinga ay nagiging isang ahas na nagpapakita na ng tunay na kulay. Palagi itong may kausap sa telepono sa mahinang boses, lumalabas sa mga oras na hindi niya inaasahan, at ang mga sagot sa kanyang mga tanong ay laging umiiwas. Isang hapon, habang nagpapanggap na natutulog sa kanyang silid, narinig niya si Karina na nagpaalam sa isang katulong. "May pupuntahan lang akong meeting. Huwag niyo na akong hintayin sa hapunan." Isang biglaang desisyon ang pumasok sa kanyang isip. Dahan-dahan siyang bumangon. Kinuha ang susi ng isa sa mga hindi gaanong ginagamit na sasakyan sa garahe at sinundan ito. Dinala siya ng pagmamaneho ni Karina sa isang hindi pamilyar na bahagi ng Makati, malayo sa mga sosyal na lugar na madalas nitong puntahan. Pumarada ito sa harap ng isang maliit at hindi kapansin-pansing restaurant. Ilang sandali lang, isang lalaking nakasuit na may itsurang tuso at mapanlamang ang pumasok at umupo sa lamesa ni Karina. Mula sa kanyang sasakyan sa kabilang kalsada, kitang-kita ni Lorenzo ang kanilang pag-uusap. Hindi niya marinig ang mga salita, ngunit nakikita niya ang mga galaw, ang pag-abot ni Karina ng isang makapal na brown envelope, ang pagtango ng lalaki, ang ngiti sa mga labi ni Karina na hindi isang ngiti ng pag-ibig, kundi isang nangiti ng tagumpay at kasakiman. Ang lalaking yon, pamilyar. Siya ang legal counsel ng isa sa mga pinakamatinding kakompetensya ng Valdez Corp. Isang malamig na katotohanan ang tumampal kay Lorenzo. Hindi lang siya ginagamit ng kanyang ina, ginagamit din siya ni Karina. Isa lang siyang tulay, isang hagdanan para makuha nito ang yaman ng mga Valdez, at pagkatapos ay tatraydurin din siya. Kinagabihan, nang umuwi si Karina, sinalubong siya ni Lorenzo sa sala. "Saan ka galing?" tanong niya, pilit pinapakalma ang boses. "Sa spa lang, mahal. Nagpaparelax," sagot ni Karina, sabay halik sa kanyang pisngi. Ang halik ay malamig at walang buhay, isang kasinungalingan. Hinintay niyang pumasok ito sa banyo para maligo. Ito na ang kanyang pagkakataon. Mabilis ngunit maingat niyang hinalughog ang mamahaling bag na dala nito. At doon, sa ilalim ng mga kolorete at resibo, nakita niya ang isang kopya ng dokumento. Binuksan niya ito. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang binabasa ang mga legal na salita. Isang kasunduan, isang deed of assignment na nagsasabing sa sandaling mailipat sa pangalan ni Lorenzo ang lahat ng ari-arian ni Eliana. Kalahati nito ay agad na ililipat sa isang offshore account na nakapangalan kay Karina Reyes. Mayroon ding mga probisyon na nagsisigurong ang anak nila ay magkakaroon ng malaking share sa Valdez Corp. Ito ay isang perpektong plano ng pag-agaw. Nabitawan niya ang mga papel. Napasandal siya sa pader. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Lahat sila, ang kanyang ina, ang kanyang kasintahan, lahat sila ay may sariling agenda. At siya, si Lorenzo Valdez, ang dakilang tagapagmana, ay isa lang palang tau-tauhan sa kanilang mga laro. Isang tanga sa gitna ng kanyang pagkalito at galit. Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang hapon, mga isang taon na ang nakalipas. Naglalakad sila ni Eliana sa isang parke. Walang bodyguard, walang mamahaling sasakyan. Sila lang dalawa. Biglang umulan ng malakas. Nagtakbuhan sila, nagtatawanan na parang mga bata, at sumilong sa ilalim ng isang puno. Basang-basa, giniginaw, pero masaya. "Kahit wala na sa atin ang lahat ng pera ng pamilya natin, Lorenzo," sabi ni Eliana sa kanya noon habang nakatingin sa kanyang mga mata. "Basta't magkasama tayo, yun ang importante." Ang sinseridad sa mga mata nito noon, ang init ng kamay nito na hawak ang sa kanya. Iyon ang totoo. Iyon ang pag-ibig na sinayang niya.
Isang pag-ibig na ipinagpalit niya sa pera na ngayon ay pinag-aagawan ng mga buwitreng nakapaligid sa kanya. Isang matinding pagsisisi ang bumara sa kanyang lalamunan. Bumalik siya sa kanyang study, isinara ang pinto at naupo sa dilim. Pakiramdam niya'y nalulunod siya, walang makapitan. Kailangan niya ng tulong. Ngunit kanino? Kinuha niya ang kanyang telepono. Sa isang lihim na folder sa kanyang contacts, may isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Isang numero na para lamang sa mga desperadong sitwasyon. Isang tao mula sa nakaraan na may utang na loob sa kanya. Isang taong sanay gumalaw sa dilim. Isang alyado? O isang mas malaking panganib? Wala na siyang pakialam. Nanginginig ang kanyang kamay habang pinipindot ang call button. Nagring ito ng isang beses, 2 beses. Sino to? Isang magaspang na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Huminga ng malalim si Lorenzo. Kailangan ko ng tulong mo. Buhay siya. Ang 2 salitang iyon mula kay Doña Corazon ay tumama kay Eliana na parang isang malakas na sampal. Kahit pa sa linya lang ng telepono niya ito naririnig. Teatro Solis ang nasa kabilang linya. Ibinabalita ang resulta ng pagpupulong niya sa isa sa kanyang mga impormante sa loob ng Valdez Corp. Hindi pa sila sigurado, Eliana, pero ang paglitaw ni Ana Cruz kasabay ng mga pag-atake sa kumpanya ay nagtanim ng duda sa isipan ni Corazon. Paliwanag ni Attorney Solis, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Nag-utos na siya ng isang malawakang investigasyon para hanapin ka. Kailangan nating maging mas maingat. Huli na yata para dyan, Tito? Sagot ni Eliana habang nakatingin sa screen ng kanyang laptop. Isang balita ang nakabalandra roon. Isang anunsyo mula sa Valdez Corp. Isang public auction. At ang ibinebenta, ang huling hapon. Isang napakabihirang pinta ng isang pambansang alagad ng sining. Ngunit para kay Eliana, hindi lang iyon isang pinta. Iyon ang paboritong likha ng kanyang ama. Isang bagay na ipinangako nitong hindi kailanman ibebenta. At ngayon, ginagamit ito ni Doña Corazon bilang pain. Alam niyang hindi ko to palalampasin, mahinang sabi ni Eliana. Alam niyang gagawa ako ng paraan para makuha ulit ang painting na yan. Isa itong bitag. Eksakto, marining sabi ni Attorney Solis. Kaya hindi ka dapat gumawa ng kahit anong hakbang. Hayaan mo na muna ang painting, Hija. Mas mahalaga ang kaligtasan mo. Pero Tito, iyan na lang ang natitirang alaala ni Papa na nasa kanila. Hindi ko pwedeng hayaan na gawin nilang pera ang isang bagay na napakahalaga sa kanya. Eliana, makinig ka sa akin. Ito ang gusto ni Corazon na maramdaman mo. Ginagamit niya ang iyong emosyon laban sa'yo. Huwag kang magpapadala sa patibong. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Sa isang banda, alam ni Eliana na tama si Attorney Solis. Ito ang lohikal na gawin. Ngunit sa kabilang banda, ang pag-atras ay tila isang pagkatalo. Tila isang pagyurak muli sa alaala ng kanyang ama. Pag-iisipan ko po, Tito, pagsisinungaling niya. Pagkatapos ng tawag, nilapitan niya ang bintana. Ang kanyang plano, na dati tila napakalinaw, ay biglang naging magulo. Ang kanyang kalaban ay hindi isang korporasyon na gawa sa bakal at salamin. Ito ay isang babaeng walang kaluluwa na sanay gumamit ng puso ng iba bilang armas. Habang siya'y nag-iisip, tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Kinabahan siya, ngunit sinagot niya ito. Hello? Miss Cruz, si Ben po ito, yung investigator. Ang boses ng lalaki ay hirap at nanginginig. Ben, anong nangyari? Sinusundan. Nila ako, ma'am, sabi nito. Humihingal. Mula pa kaninang umaga, isang itim na van. Hinarang nila ako sa parking lot ng ospital. Pinagtatanong nila ako tungkol sa'yo. Kung sino ka? Kung nasaan ka? Nasaan ka ngayon? Ligtas ka ba? Isang mahinang pag-ubo ang narinig niya. Nakatakas ako. Pero
Nasaktan nila ako. Nasa isang klinik ako ngayon sa Pasay. Ma'am, kilala na nila ang mukha ko. Hindi na ako pwedeng gumalaw para sa'yo. Mag-iingat ka. Click! Ibinaba na nito ang tawag. Nabitawan ni Eliana ang kanyang telepono. Ang mga kamay ni Doña Corazon ay mahahaba. Pati ang mga taong tumutulong sa kanya ay nadadamay na. Ang bitag ay hindi lang para sa kanya. Ito ay para sa lahat ng kakampi niya. Napaupo siya. Ang kanyang lakas ay tila biglang naubos. Tama si Attorney Solis. Masyado siyang naging kampante. Akala niya, kontrolado niya ang laro. Ngunit ang kalaban niya ay handang maging mas marumi, mas brutal. Ang kanyang paghihiganti ay naglalagay sa panganib ng buhay ng ibang tao. Nawawala na ba sa akin ang lahat? Tanong niya sa sarili. Dapat na ba akong tumigil? Sa gitna ng kanyang pagdududa at takot, muling umilaw ang screen ng kanyang telepono. Isang text message mula sa isa na namang hindi kilalang numero. Nanginginig ang kanyang kamay habang binabasa ang mensahe. Ang mga salita ay tila tumalon mula sa screen at sinakal siya. Alam kong buhay ka. Magkita tayo sa lumang simbahan sa Intramuros. Kung gusto mong iligtas ang sarili mo, mag-isa kang pumunta. Walang pangalan ang nagpadala. Ngunit alam niya. Kilala niya ang paraan ng pagbuo ng pangungusap. Kilala niya ang tono, kahit sa text message lang. Ang nagpadala ay si Lorenzo. Isang bitag sa loob ng isang bitag. Ang kanyang ina ay nag-aalok ng pein. Ang kanyang anak ay nag-aalok ng pag-asa. Alin ang totoo? Alin ang lason? Nakatitig siya sa mensahe. Ang kanyang puso ay naghahalo-halo. Takot, galit, at isang maliit, traidor na kislap ng pag-aalinlangan. Bakit siya nito gustong makita? Para tapusin ang hindi niya natapos sa Palawan? O para sa isang bagay na hindi niya inaasahan? Isang desisyon ang kailangan niyang gawin. Ang magtago at manatiling ligtas o ang pumasok sa lungga ng leon at harapin ang multo ng kanyang nakaraan, minsan at para sa lahat. Ang hangin sa loob ng lumang simbahan sa Intramuros ay malamig at amoy ng lumang bato at kandila. Ang sinag ng araw na tumatagos sa mga may kulay na salaming bintana ay tila mga matang nagmamasid mula sa langit. Bawat hakbang ni Eliana sa pasilyo ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Isang tunog na tila nagpapahiwatig ng bigat ng kanyang desisyon. Bago siya umalis ng Cebu, nagkaroon sila ng isang matinding pagtatalo ni Attorney Solis. "Huwag, Eliana! Isa itong bitag!" Pagmamakaawa ng abogado sa telepono. "Alam ko po, Tito. Ngunit ito na rin ang pagkakataon ko." Matatag na sagot ni Eliana. "Kailangan kong malaman kung ano ang laro niya at kailangan ko siyang harapin." Natahimik si Attorney Solis sa kabilang linya. Nang muli itong magsalita, ang boses niya ay basag at puno ng emosyon na hindi pa kailanman naririnig ni Eliana mula sa kanya. "Kung ganoon, mayroon kang dapat malaman, Hija. Isang bagay na matagal ko nang itinago. Isang bagay na ipinangako ko sa iyong ama na hindi ko sasabihin maliban na lang kung ang buhay mo ay nasa matinding panganib." "Ano po iyon, Tito?" Huminga ng malalim ang abogado. "Ang dahilan kung bakit napakalapit ko sa pamilya niyo, kung bakit itinuring kitang parang sarili kong anak, ay dahil minahal ko ang iyong ina." Natigilan si Eliana. "Kami ang magkasintahan noong kabataan namin." Pagpapatuloy ni Attorney Solis, ang bawat salita ay may bigat ng maraming taon. "Ngunit tutol ang pamilya niya. Ipinagkasundo siya sa iyong ama. Minahal niya ang tatay mo, Eliana. Naging tapat siyang asawa. Ngunit ang aming pagkakaibigan ay nanatili. At nangako ako sa kanya at sa iyong ama nang siya'y nasa bingit ng kamatayan na babantayan kita, na poprotektahan kita kahit anong mangyari." Ang revelasyon ay tila isang malakas na alon na humampas kay Eliana. Ngunit sa halip na siya'y tangayin, ito'y nagbigay sa kanya ng isang matibay na pundasyon. Ang pagmamahal na ibinibigay sa kanya ni Attorney Solis
ay hindi lang dahil sa tungkulin. Ito ay dahil sa isang pangakong isinilang mula sa tunay na pag-ibig. Hindi siya nag-iisa. Kailanman ay hindi siya naging nag-iisa. Salamat po, Tito, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat. Salamat po sa lahat. At huwag po kayong mag-alala. Alam ko na po ang gagawin ko. Ngayon, habang naglalakad siya patungo sa altar ng abandonadong simbahan, ang kwentong yun ang kanyang naging kalasag. Mula sa likod ng isang malaking haligi, lumabas ang isang anino. Si Lorenzo. Ang kanyang itsura ay malayong malayo sa makisig at aroganteng lalaki na kanyang pinakasalan. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang mga mata ay may malalalim na eye bags at ang kanyang mamahaling damit ay lukot. Mukha siyang isang taong hinahabol ng sarili niyang demonyo. Dumating ka, sabi nito. Ang boses ay paos. Hindi sumagot si Eliana. Tinitigan niya lang ito, ang kanyang mga mata ay malamig at walang emosyon. Wala na ang sakit, wala na ang pag-ibig. Ang natitira na lang ay awa. Buhay ka nga, bulong ni Lorenzo. Tila kinukumpirma sa sarili. Hindi ako nababaliw. Bakit mo ako pinapunta dito, Lorenzo? Tanong ni Eliana. Ang kanyang boses ay matatag at walang bahid ng takot. Para tapusin ang hindi mo natapos sa Palawan, umiling si Lorenzo. Isang desperadong galaw. Hindi, hindi. Pakinggan mo ako, Eliana. Hindi ko na kaya. Sila, si Mama at si Karina. Mga halimaw sila. Akala ko kontrolado ko ang sitwasyon, pero ako pala ang kanilang laruan. Lumapit ito, may inaabot na isang maliit na bagay. Isang USB flash drive. Nandyan lahat, sabi niya. Mga kopya ng mga dokumento, mga recording ng pag-uusap nila ni Karina. Ang plano nila para agawin ang lahat. Ginamit nila ako. Ginamit nating lahat ang isa't isa. Ngayon, gusto ko nang matapos ang lahat ng ito. Tinitigan ni Eliana ang flash drive pagkatapos ay tumingin sa mukha ni Lorenzo. Nakita niya ang pagsisisi sa mga mata nito. Ngunit nakita rin niya ang kahinaan, ang pagiging makasarili. Ginagawa niya ito hindi para sa kanya, kundi para iligtas ang sarili. Patawarin mo ako, Eliana. Please. Pagmamakaawa nito. Dahan-dahang kinuha ni Eliana ang flash drive mula sa kanyang kamay. Ang kanilang mga daliri ay nagdikit sa isang sandali at naramdaman niya ang panlalamig ng balat nito. Hindi ka patawaran ang kailangan mo, Lorenzo. Malamig na sabi ni Eliana habang dahan-dahang umatras. Kailangan mong harapin ang sarili mo. Tumalikod siya, handa nang umalis. Ngunit sa kanyang pag-ikot, isang malakas na kalabog ang narinig niya mula sa malaking pinto ng simbahan. Bigla itong isinara. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong kapilya, isang hudyat ng katapusan. Mula sa mga anino sa gilid ng simbahan, lumabas ang mga lalaking nakaitim. Hindi sila marami, marahil 5 o 6, ngunit ang bawat isa ay may tindig ng isang propesyonal na sanay sa karahasan, mga tauhan ng kanyang ina. Humarap siyang muli kay Lorenzo na ngayon ay napapalibutan na rin. Ang mukha nito ay puno ng gulat at takot. Ang desperasyon sa kanyang mga mata kanina ay napalitan ng purong pagkataranta. Ano to? Nanginginig na tanong ni Lorenzo, hindi kay Eliana, kundi sa kawalan. Sinusundan niya pala ako. Alam niya. Si Eliana, sa kabilang banda, ay nanatiling kalmado. Mahigpit niyang hinawakan ng USB flash drive sa kanyang palad. Ito pala ang tunay na bitag. Hindi si Lorenzo ang nagtakda nito, kundi si Doña Corazon. At si Lorenzo, ang kanyang duwag na anak, ay ang mismong pain na ginamit para mahuli silang dalawa. Mukhang pareho tayong naging biktima ng laro niya, Lorenzo. Sabi ni Eliana, ang kanyang boses ay walang bahid ng awa. Ang mga lalaki ay dahan-dahang lumalapit, bumubuo ng isang bilog na unti-unting lumiliit sa kanilang paligid. Wala na kayong matatakasan.
sabi ng leader ng grupo, isang lalaking may peklat sa mukha. Pinapasabi ni Donya na tapusin na ang dapat tapusin. Masyado na kayong nagdulot ng sakit ng ulo. Isang mabilis na sulyap ang ibinigay ni Lorenzo kay Eliana. Sa mga mata nito, nakita niya ang isang huling pagsusumamo. Isang pagsusumamo hindi para sa kapatawaran, kundi para sa kaligtasan. Ang instinto na mabuhay. Ngunit ang tiningnan ni Eliana ay hindi si Lorenzo. Ang kanyang mga mata ay mabilis na sinusuri ang paligid, ang mga haligi, ang mga bintana, ang altar. Naghahanap ng kahit anong maaaring maging daan palabas. Kunin niyo ang babae, utos ng leader. Ang lalaki, bahala na kayo sa kanya. Sa hudyat na yon, sumugod ang dalawang lalaki kay Eliana, ngunit ang babaeng kaharap nila ngayon ay hindi na ang Eliana na walang laban sa Palawan. Ang takot ay napalitan na ng tapang na isinilang mula sa pagtataksil. Umiwas siya sa unang sumunggaw, ginamit ang bilis na hindi niya alam na taglay niya. Itinulak niya ang isang mabigat na kandelabra na gawa sa metal na bumagsak sa daanan ng isa pang lalaki. Sa kabilang panig, si Lorenzo ay nagtangkang lumaban, ngunit ang kanyang mga galaw ay puno ng pag-aalinlangan. Madali siyang napabagsak ng dalawang tauhan. Habang ang atensyon ng karamihan ay na kay Lorenzo, nakita ni Eliana ang kanyang pagkakataon. Isang maliit at makitid na pinto sa likod ng altar. Marahil ay daanan ng mga sakristan noon. Tumakbo siya. "Huwag niyo siyang paalisin," sigaw ng leader. Narinig niya ang mga yabag sa kanyang likuran. Narating niya ang pinto. Kinabig niya ang lumang seradura. Nakalock. Sa desperasyon, sinipa niya ito ng buong lakas. Walang nangyari. Sinipa niya ulit, ang kanyang sigaw ay puno ng determinasyon. Crack! Ang lumang kahoy ay sumuko. Bumukas ang pinto. Ang nasa likod nito ay isang madilim at makipot na pasilyo. Pumasok siya ng walang pag-aalinlangan, kasabay ng pag-abot ng kamay ng isa sa mga humahabol sa kanya. Nahawakan nito ang laylayan ng kanyang damit. Ngunit mabilis niya itong hinila, at ang tela ay napunit. Tumatakbo siya ngayon sa kadiliman, kinakapa ang mga pader. Sa kanyang likuran, naririnig niya ang mga sigaw at ang tunog ng habulan. Hindi niya alam kung saan patungo ang pasilyong ito, ngunit isa lang ang sigurado. Hindi siya titigil, hindi siya magpapahuli. Ang hawak niyang flash drive ay hindi na lang isang piraso ng ebidensya. Ito na ang kanyang sandata. At sisiguraduhin niyang makakarating ito sa tamang mga kamay, kahit na ito pa ang maging huling bagay na kanyang magawa. Ang grand ballroom ng isang 5-star hotel sa Makati ay puno ng mga pinakamayayamang tao sa Pilipinas. Ito ang annual shareholders meeting ng Valdez Corporation, isang kaganapan na karaniwang nagpapakita ng lakas at katatagan. Ngunit sa taong ito, ang hangin ay puno ng alingas-ngas at pag-aalinlangan. Ang mga balita tungkol sa mga nawawalang deal at bumabagsak na stock ay hindi na maitatago. Sa entablado, nakatayo si Doña Corazon Valdez sa podium. Sa kanyang tabi ay si Lorenzo, ang mukha ay may mga pasa na pilit tinakpan ng makeup, at si Karina, na buong pagmamalaking ipinapakita ang kanyang lumalaking tiyan. Si Doña Corazon ay nagsasalita. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa na pilit niyang pinaninindigan. Inuulit ko, ang mga Valdez ay nananatiling matatag, deklara niya. Ang mga chismis na inyong naririnig ay gawa-gawa lamang ng mga taong gustong makita tayong bumagsak, ngunit hindi nila tayo mapapabagsak. Sa gitna ng kanyang talumpati, biglang bumukas ang malaking pinto sa likuran ng ballroom. Lahat ng mga mata ay napalingon doon. Dahan-dahan, isang babae ang pumasok. Nakasuot ng isang simpleng itim na business suit. Ang kanyang buhok ay maiksi at ang kanyang paglalakad ay puno ng determinasyon. Ang kanyang mukha ay pamilyar, ngunit may bago sa kanyang mga mata. Isang apoy na hindi pa nakikita ng sinuman noon. Ang bulungan
ay kumalat sa buong silid na parang apoy sa damuhan. Sino yan? Kamukha niya si... Sa entablado, natigilan si Doña Corazon. Ang kanyang mga salita ay natigil sa kanyang lalamunan. Si Lorenzo ay napaatras. Ang kanyang mukha ay namutla na parang nakakita ng multo. Si Karina ay napahawak sa kanyang tiyan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang takot. Imposible, bulong ni Doña Corazon sa mikropono na narinig ng lahat. Ngumiti si Eliana, isang malamig at walang kagalak-galak na ngiti. Naglakad siya ng dire-diretso sa pasilyo patungo sa entablado. Sa kanyang likuran, pumasok ang ilang unipormadong pulis kasama si Attorney Ricardo Solis. Magandang hapon po sa inyong lahat, sabi ni Eliana nang maagaw niya ang isang mikropono mula sa isang katulong na natulala. Ang kanyang boses, malinaw at matatag, ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Para sa mga hindi na nakakaalala sa akin, ako po si Eliana Cruz, hindi Valdez, at ako po ay buhay na buhay. Isang malakas na hiyawan ng gulat ang pumuno sa silid. Nandito po ako para itama ang isang malaking kasinungalingan. Pagpapatuloy niya, ang kanyang mga mata ay nakatutok lamang sa pamilya sa entablado. Ang aking pagkamatay sa Palawan ay hindi isang aksidente. Ito ay isang planadong pagpatay. Itinaas niya ang USB flash drive at ang ebidensya ay hawak ko. Sa isang iglap, ang malaking screen sa likod ng entablado na kanina lang ay nagpapakita ng mga logo ng Valdez Corp ay nag-iba ng ipinapakita. Lumabas ang mga dokumento ng bangko na nagpapakita ng mga ilegal na paglipat ng pondo. Lumabas ang mga email na nagdedetalye ng paggamit ng mga substandard na materyales. Pagkatapos, isang audio recording ang pinatugtog. Ang boses ni Doña Corazon, malinaw at malupit. Tapusin na ang dapat tapusin. Masyado na kayong nagdulot ng sakit ng ulo. Sumunod, ang boses ni Karina. Kausap ang kanyang abogado. Siguraduhin mong sa sandaling makuha ni Lorenzo ang mana, kalahati ay mapupunta agad sa akin. At ang huli, ang boses ni Lorenzo mula sa simbahan, basag at puno ng pagsisisi. Sila, si Mama at si Karina, mga halimaw sila. Ang buong ballroom ay nasa ganap na katahimikan. Ang lahat ay nakatitig sa tatlong tao sa entablado, na ngayon ay tila mga estatwang gawa sa asin. Ang unang gumuho ay si Doña Corazon. Ang kanyang maskara ng kapangyarihan ay tuluyang nabasag, at ang lumabas ay ang mukha ng isang desperadong babae na natalo sa sarili niyang laro. Sumigaw siya, isang sigaw ng galit at pagtanggi. Si Karina ay napaupo sa sahig, humahagulgol. Ang kanyang mga pangarap ay naglaho na parang bula. Si Lorenzo naman ay hindi gumalaw. Nakatitig lang siya kay Eliana. Sa kanyang mga mata, walang galit, walang pagsisisi. Tanging isang malalim at nakakabinging kahungkagan. Ang pagtanggap sa kanyang ganap na pagkawasak. Doña Corazon Valdez, Karina Reyes, sabi ng isang police captain na umakyat na sa entablado. Kayo ay inaaresto sa salang attempted murder at financial fraud. Habang isinisinuot ang posa sa nanginginig na kamay ni Doña Corazon, huling sinulyapan nito si Eliana. Sinira mo ang lahat, sigaw nito. Hindi ako, kalmadong sagot ni Eliana. Kayo ang sumira sa sarili ninyo. Sa gitna ng kaguluhan, habang inilalabas ng mga pulis ang dalawang babae, naiwan si Lorenzo sa entablado. Hindi siya inaresto. Ang kanyang testimonya sa USB ang nagsilbing kanyang kooperasyon. Ngunit ang kanyang kaparusahan ay marahil mas mabigat pa sa kulungan. Huling tiningnan niya si Eliana, isang tingin na puno ng mga salitang hindi na niya kailanman masasabi. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad palayo. Papalabas ng ballroom, papalayo sa mga kamera, papalayo sa buhay na kanyang winasak.
Isang taong nawalan ng lahat, hindi lang ng yaman, kundi pati ng kaluluwa. Naiwan si Eliana sa entablado, sa gitna ng mga flash ng kamera. Ang laban ay tapos na. Nanalo siya. Ngunit habang tinitingnan niya ang pagbagsak ng mga taong minsan niyang minahal at pinagkatiwalaan, walang pakiramdam ng tagumpay. Tanging isang malalim na kaluwagan at isang katahimikang nagtatanong, ano na ngayon? Lumipas ang 6 na buwan. Ang ingay ng iskandalo ng mga Valdez ay unti-unti nang humupa, napalitan ng mga bagong balita, ng mga bagong drama sa mundo ng mayayaman. Ang imperyo ng Valdez Corporation ay tuluyang gumuho. Ang mga natirang ari-arian nito ay isinailalim sa receivership upang bayaran ang napakaraming utang at kaso. Si Doña Corazon at Karina ay parehong nahatulan, habang buhay, na pagkabilanggo para sa Doña dahil sa bigat ng kanyang mga kasalanan. Mas magaan na sentensya para kay Karina, isinasaalang-alang ang kanyang kooperasyon at ang kanyang kalagayan. Isinilang niya ang isang malusog na sanggol na lalaki sa loob ng kulungan. Si Eliana ay hindi na muling nagpakita sa publiko matapos ang araw na yon. Tinanggihan niya ang lahat ng panayam, isinantabi ang lahat ng alok para isa pelikula ang kanyang buhay. Ang hustisya na kanyang hinanap ay nakuha na niya. Ang kailangan niya ngayon ay kapayapaan. Isang maaliwalas na umaga, dinalaw niya ang puntod ng kanyang mga magulang. Sa kanyang tabi ay si Attorney Ricardo Solis, na hindi na lang isang abogado sa kanyang paningin, kundi isang tunay na pamilya. Sigurado ka na ba sa desisyon mo, Hija? Tanong ni Attorney Solis habang inilalatag ni Eliana ang mga puting bulaklak sa lapida. Tumango si Eliana. Opo, Tito. Ang Valdez Corp ay simbolo ng kasakiman at sakit. Hindi ko kayang itayo muli ang isang bagay na isinilang mula sa kasinungalingan. Ipinagbili niya ang lahat ng kanyang shares sa kumpanya. Ang perang nakuha niya, kasama ang lahat ng kanyang minana, ay ginamit niya para itatag ang Isabella Cruz Foundation, ipinangalan sa kanyang ina. Isang pundasyon na tutulong sa mga batang ulila at mga babaeng biktima ng karahasan. Alam kong ito ang ikasasaya ni na Mama at Papa, sabi ni Eliana, habang marahang hinahaplos ang pangalan ng kanyang ina na nakaukit sa marmol. Ipinagmamalaki ka nila, Eliana. Sigurado ako dyan, sabi ni Attorney Solis, may ngiti sa kanyang mga labi. Bago sila umalis, may iniabot na sulat ang abogado kay Eliana. Pinabibigay pala. Dumating sa opisina ko kahapon. Ang sulat ay walang return address, ngunit kilala niya ang sulat kamay sa sobre. Galing ito kay Lorenzo. Binuksan niya ito nang mag-isa na lang siya sa kanyang bagong bahay. Isang simpleng bahay sa tabi ng dagat sa Batangas, malayo sa gulo ng syudad. Ang sulat ay maikli lang. Eliana, alam kong walang salita ang makakapagpahilom sa sugat na nilikha ko. Hindi ako humihingi ng tawad dahil alam kong wala akong karapatan. Ang pagsisisi ay isang bagay na habang buhay kong dadalhin. Nakatira ako ngayon sa probinsya, sa isang maliit na bukid. Dito, ang tanging yaman ay ang pagsikat ng araw at ang pagtubo ng mga pananim. Dito, sinusubukan kong hanapin ang sarili ko, ang taong dapat sana'y naging ako kung hindi ako nagpalamon sa kasakiman. Sana balang araw makahanap ka ng kapayapaan. At sana sa iyong kapayapaan makahanap ka rin ng tunay na kaligayahan. Iyon lang ang tanging hiling ko. Lorenzo. Matapos basahin, dinala ni Eliana ang sulat sa dalampasigan. Tinitigan niya ito ng matagal. Pagkatapos, kumuha siya ng posporo, sinindihan ng papel, at pinanood itong maging abo at tangayin ng hangin. Isang simbolikong paglaya, isang pagpapatawad hindi para kay Lorenzo, kundi para sa kanyang sarili. Ang pagpapakawala sa huling tanikala ng kanyang nakaraan. Kinabukasan,
Binisita niya ang isa sa mga ampunan na tinutulungan ng kanyang foundation. Pinanood niya ang mga batang naglalaro. Ang kanilang mga tawa ay tila musika sa kanyang pandinig. Isang batang babae ang lumapit sa kanya at inabutan siya ng isang bulaklak na pinitas nito sa hardin. Ngumiti si Eliana, isang nangiting totoo at nagmumula sa puso. Ganoong uri ng nangiti na matagal nang nawala sa kanya. Habang papalubog ang araw, naglakad siya sa dalampasigan. Ang buhanginan ay mainit pa rin sa kanyang mga paa. Ang alon ay marahang humahalik sa pampang. Ang tanawin ay pamilyar, ngunit iba na ang pakiramdam. Hindi ito ang nagbabantang dagat ng El Nido. Ito ay isang dagat na nangangako ng bagong simula. Huminga siya ng malalim. Nilanghap ang sariwang hangin. Ang bigat sa kanyang dibdib na matagal niyang pinasan ay wala na. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya bukas. Hindi niya alam kung magmamahal siyang muli. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, hindi siya natatakot. Ang paghihiganti ay hindi nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Ang hustisya ay hindi nagbigay sa kanya ng kaligayahan. Ang kapayapaan at kaligayahan ay natagpuan niya sa kanyang sarili, sa lakas na bumangon mula sa pagbagsak, sa tapang na magpatawad, at sa pag-asang dala ng bawat bagong umaga. At habang nakatayo siyang mag-isa sa dalampasigan, sa ilalim ng kulay kahel na langit, alam niyang sapat na yon. Sa kabila ng matinding pagtataksil at tangkang pagkitil sa kanyang buhay, muling isinilang si Eliana mula sa mismong sakit na muntik nang pumatay sa kanya. Ang pagbagsak ng imperyong itinayo sa kasinungalingan at kasakiman ay patunay na ang kasamaan ay may hangganan. Hindi dugo ang pinili niyang sandata, kundi ang katotohanan, isang tahimik ngunit makapangyarihang lakas na kayang wasakin ang mga maskara ng pagkukunwari sa harap ng buong mundo. Sa huli, hindi lamang paghihiganti ang kanyang nakamit, kundi ang kapayapaang matagal nang ipinagkait sa kanyang puso. Isang paalala ito na maaaring masaktan ng mabuti, ngunit hindi ito kailanman tuluyang matatalo. Ngayon, nais naming itanong sa inyo, kung kayo ang nasa kalagayan ni Eliana, pipiliin ba ninyo ang magpatawad o ipaglaban ang hustisya hanggang dulo? Naniniwala pa rin ba kayo na ang mabuti ay ginagantimpalaan kahit tila napakahirap ng daan? At kayo, kumusta na kayo ngayon? Maayos ba ang puso at isipan ninyo? Kung may bahagi ng kwentong ito ang tumama sa inyong damdamin, huwag kayong mag-atubiling magbahagi sa comments. Nandito ang channel na ito hindi lang para magkwento, kundi para makinig at makiramay sa inyo.